Ay, nako, saksaka na talaga ang politika sa Pilipinas. Lalong tumitindi ang laban ngayon sa politika. Sobrang, sa English pa, sobrang intense na ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Itong pamumuno ni Bongbong Marcos. Na ano ko lang, naisip ko lang na ano kaya ang mangyayari pa nito sa sunod na araw kasi sobra na talagang init ang usapin ngayon sa politika kasi yung nangyari nga nito na contempt itong tauhan ng OVP, ito si Attorney Lopez. Doon nagsimula tong sobrang gulo na talaga. Kasi napanood namin kagabi yung live coverage sa mga nagba-vlog sa YouTube channel kasi although nanood kami sa SMNI kasi yan lang naman ang napanood namin dito na nagla-live ng nangyayari kagabi sa Pilipinas. Although sa sa House of Representative nagsimula to, tapos nag-hysterical si yung abogada hanggat matagal nga naman talaga dinala ang ambulansya na dumating. So bago nangyari 'yun, may ito si VP Sara may naglabas ng video, parang press con niya. Ngayon, ang sinasabi niya dito, yung tungkol kay Lisa Marcos na sa DepEd, nangingialam sa DepEd na may perang involved dito na sinabi ni Inday Sara Duterte. Ngayon, kaya pala itong DepEd, kung napapansin natin, kung natatandaan din natin, yung ginagawa nga sa Kongreso, itong sa Huadcom, ha? Yun pala yun, yung mga sobre na yun, na yung isa, sabi ko, parang anga-anga yung na yun sa DepEd, na pag tinatanong siya, parang wala siyang alam. Pero pagdating na doon sa may pera na sobre, umamin siya noon na nakatanggap din siya ng 9 na beses. Di ko na matandaan yung apelyido niya. Kasi yung itsura pa lang niya, di ako nagtitiwala noon eh. Parang anga-anga, parang madali siyang i-guide na ito'y sabihin mo. Ngayon, lumabas na yung totoong istorya. Na ito pala yung sinasabi ni VP Sara na mayroon siyang video na hawak. Ito galing kay Sara Duterte. Grabe, pinaliguan na nga to sila ng mura, pinaliguan na sila ng katakot-takot na mga istorya, pero hanggang ngayon di natin narinig na nag-response man lang tong palasyo. Wala pa tahimik pa sila eh. Dapat kasi ganito, hindi na ito paabutin pa na ilang araw. Ang sumasagot pa lang nito, Bersamin. Kasi nga, pinagbantaan, napapatayin ko, yan sila ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at saka si Lisa Marcos. Nandyan naman talaga yung sinabi niya. Alam nyo, ako hindi ko na dito na masabi, kahit siguro ako, sa inis ko, masabi ko talaga ng ganun yun. Wala akong pakialam yan kung ano yung sasabihin ko sa aking bibig, na lumabas sa aking bibig. Kung sino yung tatamaan, sa inis yun. Imagine ba naman yung babae doon, yung attorney doon, hingi na siya ng tulong, hindi pa sila pinuntahan ng tulong. Masyado na talaga silang ginigipit. Ma-imagine natin, nandun siya sa House of Representative, wala siyang ilaw. Pinatayan siya ng ilaw ng unang gabi niya doon. Pero pangalawang gabi ganun pa rin. Pero pinagtatanong-tanong daw ni VP doon kung usually ba ginagawa yung ganyang pagpapatay ng ilaw. Ang sabi daw doon, hindi nagpapatay ng ilaw. Aircon, yun ang pinapatay tuwing gabi. Pero yung ilaw, pinapatay. Kasi yun din ang sabi nang nagpa-preskon kahapon, nung panood ko, yung Sergeant at Arms ba yun? Na sinabi na ang sip-sip pa, ang sabi niya ay pinapatay nila yon usually alas 11:30, alas 11:30, pero nung time na yun, nung unang gabi ni VP Sara doon, late daw nila napatay yun, 12:30 na. Yun pala, ang sabi ni VP Sara, yung aircon pala ng kapatid niya, opisina ng kapatid niya, kay Congressman Pulong, sira palang aircon, wala din palang aircon. Sabi ni VP Sara, wala akong niyan, patayin nyo. Di naman ako nag-i-aircon eh. Sa opisina nga daw niya, di siya nag-i-aircon.
ay yung ilaw. Pero di ko alam kung pati tubig pinatay ba. Parang may nabanggit na parang pinatay yata ang tubig din. Masyado na yata talagang panggigipit yung mga ganong sitwasyon ngayon, ang dami niyang binitawan na mga salita tungkol dito kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez. Ni isa wala pang sumagot nito. Ang sumagot nito yung mga tauhan lang. Wala man lang silang statement na nilabas, wala man silang press con na sinasabi na ito yung sagot namin dyan. Anong ibig sabihin nito? Tamaan ba sila sa mga, tinatamaan siguro sila sa mga sinasabi ni BP Sara? Kaming mga OFW, balik na naman tayo dito sa OFW kasi nakikita namin yan kung sino talaga ang nagiging presidente na naranasan namin na may malasakit sa aming mga OFW. Di ko lang alam sa mga OFW din na ano ang utak sa iba. Pero sa akin, ramdam ko ang Administrasyon Duterte na mayroon talagang malasakit sa amin. Nasa malayo kami, mayroon talaga siyang malasakit. Passport nga lang Yan ang unang-una kong pasalamatan sa kanya. Na ginawa niyang 10 years. Di kagaya noong bago lang kami dito. Pagdating ng 5 years, bago mag 5 years, kailangan mag-renew ka na ng passport dito sa ibang bansa. Kailangan, sa atin yata din 6 months before, bago mag-expire, renew ka na. Dito, ang layo namin sa kapital ng Spain na to, sa Madrid, ang layo namin. Kailangan pa namin mag-eroplano. Kailangan pa namin mag-train. Pero, nung ginawa ni Presidente Duterte ang 10 years ang passport, ang laking ginhawa namin yun. Kasi, imagine ba naman, pupunta kami ng Madrid dati. Mamasahe pa kami. Mag-train na lang kami kasi medyo matipid-tipid kaysa mag-eroplano. Tapos, pagdating namin doon, kukuha pa kami ng tulugan doon. Magkano ang tulugan na kinukuha namin? Kahit man lang 2 gabi kami doon. So, gastos. So, ang laking bagay na ginawang 10 years. Ikaw ba, yung iba dito nanonood ngayon ng mga OFW, hindi ka natutuwa sa mga ganun na binipisyo natin ng mga OFW na passport? Sabihin natin, parang hindi ito, bagay na pasalamatan. Ang laking pasalamat natin yan. Pangalawa kong pasalamatan, driver's license. Itong driver's license dati ganun din. Kada 5 years ang renew nito. Pero nung si Duterte na, 10 years ulit ang ginawa niya. Kaya lang malas ako, kasi nakwento ko na rin ito dati na ang aking driver's license ay hindi ako naka-avail ng 10 years nung nag-renew ako sa Pilipinas itong taon na to. Kasi dormant daw. In-explain ko na nga na OFW ako, hindi ako naka-uwi nung panahon na yon, dapat mag-renew na ako kasi pandemic. Hindi ako naka-uwi ng Pilipinas. Sana naman ako mag-renew dito sa ibang bansa. Wala namang LTO dito. Kailangan ko talaga, antayin ko na magbakasyon sa Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas at saka ko i-renew. Pero hindi ko pinagbigyan talaga. So madaling salita, sumunod ako sa kanilang protokolo. Kung anong protokolo nila, mag-exam ka, bago ka bigyan ulit ng driver's license, kailangan ka bumalik. Kasi professional ako dati na lisensya. Kailangan kong bumalik ng non-pro. Mag-iba na kasi dormant na nga daw. Imagine mga ganun pakiusap ko na, bakit ganun? Hindi ko naman to kasalanan Wala talaga. Kagaya ngayon to sa Kongreso. Na kinontempt nila to si Atty. Lopez. Tapos ano nangyari? Parang convicted na ang turing nitong mga to. Napanood ko nga to kahapon, kagabi. Grabe, paglipat pa lang papuntang St. Luke's, pagdating sa St. Luke's, grabe mga pulis. Mga SWAT pa. Grabe, talo pang mga nito Mga drug lord na nandyan sa loob. Samantala, kababaeng tao yan. Yan pa talaga ang ng mga pulis ngayon? Mga babae ang easy nila. Si BP Sara nga, hindi na nga nila tinuturing na vice presidente sa tingin ko Muntik pang masarahan sa ambulansya, sa likod ng pintuan. Na isara dapat ng pulis na yun na tanga. Kung naisara yun, ipit ang vice presidente sa loob. Wala na talagang galang ang mga tao sa Pilipinas. Lalo dyan sa Kongreso. Nahawa tuloy ito ibang pulis na mga bastos na rin.
Napaka ano na talaga ang atin, Pilipinas ngayon. Sobra na talagang ginagawa nila. Ito yung video kahapon na pinaliguan ng mura itong si Bongbong Marcos, Lisa Marcos at saka si Romualdez. Pero wala ni isang sagot ito. I-play natin to para makita nyo. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Vicky. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ni isang statement yun, walang sinagot ang gobyerno ngayon. Tahimik. Ito si Bongbong Marcos, patalikod pag tumira. Pabayaan na lang niya yan si Martin Romualdez. Bakit tatahimik ka? Dapat kasi sagutin nyo yung mga ganitong Ang pa nito, kailangan pag nagsalita ang Vice Presidente, sinungaling na talaga. Lahat na lang sinasabi sa mga Vice Presidente, sinungaling na. Bakit ayaw nyo sagutin yan? Bakit nyo pagtakpan pa rin na mayroong mga video, mayroong kumukuha ng video, tapos pag kayo nang in-interview dyan sa media, ang baliktad na ang mga sinasabi nyo. Sobrang sobrang na kayong pang-aapi sa mga tao talaga. Although may nagtatawag ngayon ng people's power, pero ako di pa ako na matuloy talaga ang people's power kasi parang sa tingin ko parang hindi pa siya talaga yung timing sa mag people's power ngayon. Sa akin lang 'yan. Ewan ko lang sa inyo, pero para sa akin parang napaka-abnormal pa mag-alsa ang mga tao. Kasi ang nangyari kasi ngayon, bakit ko nasabi to? Ang nangyari kasi, ito si Bongbong Marcos, hindi siya frontal magsalita. Ang ginagawa niya ngayon, siya ng ibang tao. Martin Romualdez, sino pa yung mga dyan. Di kagaya kay Presidente Duterte dati, kay Digong, na magsalita siya mismo ang nagsabi.
Siya mismo ang sasagot sa mga complaint, siya mismo nagsagot sa mga issue. Pero si Bongbong Marcos, nakita naman natin yan pag may mga issue tapos interviewin siya, tatawanan lang yan tapos sabay iwas. Lakad palayo. Yun pala, kasi hindi talaga siya marunong interviewin. Nakita naman natin yung mga interview niya tungkol sa baha. Tapos yung pagtanim ng palay, katatanim lang ngayon, nag-aani na kami agad. Ang gulo niya. Kaya, ito ngayon nangyari sa atin, ito na yung kasalanan din to sa mga tao talaga dati. Sinabi na nga yan na may problema ang Pilipinas pag yan ang nagiging presidente. So ang bumuto nito, kayo ang may problema nito. Ako, nadamay na din ako nito kahit di ko to binuto. Damay na ako. Damay na kami mga ibang OFW, karamihan na mga OFW. May binanggit kanina si VP Sara na nagpasalamat siya sa mga OFW kasi yan ang tumutulong sa mga Duterte. Pasalamat ako dun sa binanggit niya mga OFW. At least yung mga Duterte, hindi talaga yan sila nagpabaya sa mga OFW. Kung maalala natin, panahon sa Kuwait dati, na ang daming problema dyan, natigil yon nung nag-warning si Presidente Duterte. Pero ngayon naalala ba yan sa mga ibang OFW? BBM pa rin ang sigaw nyo dyan. Nakakahiya na nga yung presidente na yan. Hindi ako against sa gobyerno, pero itong gobyerno na to ngayon, karamihan daming palpak. Ang dami niyang ginagawang hindi maganda talaga. Yung nangyari nga kagabi sa Vice President natin, babae, sabi niya, pagka wala yung mga lalaki pala dito, yung mga mga alalay ko dito, yung mga bodyguard niya, di niya alam anong gagawin niya. Buti nga lang daw, nandun yung mga bodyguard niya, sila ang nagbuhat kay Atty. Lopez. Nag-hysterical na. Ayaw pa dalhin sa ospital. Dinala sa veterans. Pagdating doon, maya-maya nilipas sa St. Luke's. Dapat ang target nun St. Luke's. Pero yun pala, mayroon ng usapan ang Congress na dadalhin si Atty. Lopez sa correctional. Ikulong doon. Kaya doon ang hysterical ang abogada. Dahil may order na. Ngayon, 3 oras bago nakarating bago na isa sa ambulansya, yun pala, nagtatawag-tawag pa yung mga gwardiya doon kung sino yung sundin nila. Kasi nga, sigurado, mga tao doon tulog kasi gabi. Imagine ba naman, babaeng tao yan, gisingin mo, natutulog, basahan mo ng gano'n na ito yung gagawin ngayon, ilipat ka, 12:00 ng gabi, tapos maya-maya konti, balikan na naman para, ililipat ka talaga ng correctional. Sino di matakot yan? Gabing-gabi. Tsaka babae yan. Di man lang pinaabot ng kinabukasan kung ngayong araw na to na ibasahin yung order na ito ililipat ka. Tuloy nag-hysterical. Wala nga kayong respondi, mga congressman. Kaya, yung ginawa ni VP na napagmumura yung sa mga opisyal dyan, dito kay Presidente Marcos, sabagay, mahirap sabihin Presidente Marcos, parang wala tayong presidente. Kay Marcos na lang tayo. Marcos sa kanyang asawa na mukhang palaka, saka kay Martin na mukhang baboy, buaya, wala talaga tayong maasahan. Buti nga sa inyo na paliguan kayo ng mura nang galing sa VP Sara. Na mura kayo, na paliguan kayo, pero kailangan may banlaw yan. Antayin nyo yung banlaw. Ngayon, walang imbestigan ngayon ang mga kongreso nito. Kung sinasabi nito yung namigay ng yung DepEd na milyon ang ng pera sa DepEd. Ngayon may mga congressman ba na lakas loob na imbestigahan yan kung bakit nasabi yon ng Vice President? Paano imbestigahan nyo yan? Yung palaka ang nyo yan. Magiging kalaban. Di wala kayong trabaho dyan. Sigurado yan kasi yung buaya at saka yung baboy nandyan eh. Dapat mag-imbestiga para fair ang laban natin. Makita namin mga Filipino na ang Kongreso kung mag-imbestiga dyan sa mga sinasabi ng Vice President para hindi sabihin na napakasinungaling ang Vice Presidente. Sabihin pa, kurap ang Vice Presidente, yun pala. Baliktad ang nangyayari talaga ngayon. Ang mga tao madali.
madili ma-impluwensyahan sa mga, lalo sa pera. Ang dali nyo ma-impluwensyahan sa pera. Bilhin lang kayo ng 500 dyan. Buto na agad kayo sa mga kandidatong hindi marunong sumirbisyo sa inyo, sa atin. Mga hayupak din kayo. Kasi mahilig kayo magpaano sa buto. Huwag kayong mag-ano sa buto. Magpabili sa buto. Mga lintik kayo. Lintik-lintik na nga yung bansa natin eh. Kayo kasi dapat itong balikan, hindi ang vice presidente. Kasi ang vice presidente nagtrabaho ng maayos, pero yung presidente, wala nga tayong presidente. Kasi sira ulo na.